Pangit. Pero ito nga yung chismis na pinapangalat kahapon na may sakit daw si Presidente. Oo. May sakit daw siya kaya ang tanong nila, nasaan ang Pangulo? At yung nasaan ang Pangulo ay code blue. Kaya raw hindi maramdaman si Presidente kahapon sa kalagitnaan ng bagyo ay dahil siya daw ay may sakit. Do I look sick? Yan yung ano, yan yung sagot ni Presidente. Do I look sick? Panoorin natin. Ito yun eh. Nasaan? Umikot po yung mga sanib-sabi na kayo daw po in hospital, may sakit. Andito. How is your state of health, sir? Because lumabas yung yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medivac. Medical emergency. Sir, which is why we were asking you directly. Kaya po... It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes, sir. Thank you, sir. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit nyo po ang Sendwave for the first time, lagay nyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Balikan natin kung ano yung kwento. Kasi mga kotsero, hindi tinatawa-tawa na lang ni Presidente yan kanina. Pero yung I don't think si Presidente knows yung totoong, yung konteksto nung may sakit ba siya o wala. Parang ganun Parang hindi yata nakarating sa kanya. Or probably nakarating sa kanya, ayaw lang niyang bigyan ng pansin. Kasi, for example, ito yung sinabi ni Jason Sa. Sabi niya, flash report, there's a medical emergency at San Miguel, Manila. Stand by for more details. Hindi lang ito yun. May hinahanap pa akong iba Yung, may iba na siya yung si Jason, meron pa siyang pinost na parang code blue. Yan si Jason Sa. Kasi sa kanya ko unang nabasa. Oo, sa kanya ko unang nabasa yan Yung code blue. Meron pang isa, kulay green ang background, tapos white ang font, tapos parang something, then code blue. Hinahanap ko yung kanina, hindi ko makita Apparently, ito pala, kaya pala hindi ko na makita, nagburahan pala ang mga mukong. Nagburahan ng mga post. Natataka ko kanina, hindi makita yung mga post nila. Nagburahan pala. Yung kay Glenn Chong, hindi ko alam kung binura na niya yung kanya. Ito pa, si Ed Alunan, ayan. Ito pala yung kwento ng Code Blue. It was Code Blue as of 6:45 p.m. yesterday. A woman allegedly was hand-choked the male character. So, sinakal daw si male character. Hindi raw nakahinga si male character. Sabi ni Ed Alunan, ayaw niyang malibel So, hindi niya sinasabi kung sino. Security came in because the lady character called for rescue. Seeing the male character turning all blue. Both were airlifted to a posh hospital. We all know where. St. Luke's daw yan. Waiting for doctor's clearance to be airlifted again to a mansion in Batangas. Yun. So, ito pala yung kwento nun. Apparently, si Ed Alunan medyo maingat pa siya. Ito, si Jose Alejandrino, wala siyang pake. Wala siyang pake. Sinabi talaga niya kung sino. Sabi, I've been looking for at the report from an intel officer.
and the version of Maharlika in her recent posting on what transpired between the first couple. The only difference appears to be who hit who first. Sabi niya sa version daw ni Claire, si Presidente daw, si FL, with some instrument which bloodied her head. Sa Intel naman daw, si FL, sinakal daw si PBBM. It is well possible that after PBBM hit Lisa, the latter retaliated by trying to choke him. The violent fight was heard by those outside the room. Ito pala yun. Ito pala yung konteksto. Na feeling ko, hindi ko alam kung alam to ni Presidente. Kasi hindi niya in-address kanina. O siguro, alam to ni Presidente, pero hindi lang niya, ayaw lang niya siguro palakihin yung issue, what have you, but you know. So there was a violent struggle that most likely caused an overdose. Well, siyempre, isisingit nila yung drugs. Tapos, dahil daw sinakal, tapos nakadrugs pa, etc., etc. Both were rushed by helicopter to St. Luke's where Lisa was treated for her head wound. Apparently, upon doctor's orders, Bongbong was flown to a mansion in Batangas, which an intel officer said was a safe house to keep baby Bongbong out of public, blah, blah, blah. Due to his miraculous regression to childhood. Ano? If so, he has turned into a vegetable as I had predicted in an earlier posting. Vegetable? Actually, ito yung shinare din to ni Harry Roque. Ayan o, si Harry Roque. Shinare din ni Harry Roque yan. Pero yung sa kanya, yung kay Harry Roque, etong parte lang na to. Ito hanggang dito. Yan lang yung pinakita ni Harry Roque. Ayan o. Oh, yan. Tsaka yan. Oh, yan. So, apparently, burado na rin pala to. Oo, burado na. Burado na rin to. Tapos si Glenn Chong may pagganito. Oh, nagwawala daw yung trolls dahil sa post daw niya na kailangan ng mag-makeup ng makeup at formalin ni Marcos Jr. Kabaong ready na daw. May sinugod na naman sa ospital. Sa area ng palasyo, this time, hospital pub. Next time, baka puneraria. Sige, magwala kayo mga lowest life form on earth. Sige. Keri, walang problema. O, tapos, wait lang. Puntahan ngayon natin. Asan yung sakal? May nakita ba kayong marka ng sakal dyan? Dapat may pasayan. Diba? Kung sinakal ka, may pasayan dapat. Seriously, there should be physical manifestations of the violent act. Yung mapisil ka nga lang nga dito, di ba? Minsan pa nag-aaway ang mga magjojowa, tapos inaawat yung isa, ahawakan naman nung isa. Medyo mahigpit yung yakap. Yung hawak, kinabukasan, may pasana dito, may hawak ng kamay, di ba? Tapos iisipin ng mga tao, uy, ginugulpi. Asa na sakal? Dapat may injury yan. Sinakal eh. Imagine, sinakal until the person turned blue. Ibig sabihin, mahigpit ang pagkakasakal. Alam niyo yung pinaka-worst na narinig ko, yung kay Kati Binag. Pre-recorded daw. Pre-recorded. Kailan ba naganap tong situation briefing tungkol sa bagyo? Kanina lang umaga. Anong pre-recorded? Ay, hayop talaga. Alam nyo, maniniwala pa ako ng konti kung naka-scarf si PBBM or naka-turtleneck. Yun, pwede pa. Maniwala ako ng konti. Although, syempre, alam ko fake news pa rin yun. Pero syempre, di ba, parang, bakit ka nga naman naka-turtleneck? Hindi ka naman nagto-turtleneck ever. Diba? Hindi ka naman nagto-turtleneck. All of a sudden, biglang may turtleneck ka. Diba? Ganun eh. Maniniwala ako dun. Pero hindi. Saang leeg ba sinaka? Ibalik-balik ko yan eh. Iba't ibang angulo yan. Ito, kitang-kita sa ilaw. Nasaan ang sugat, nasaan ang kahit pasa. Wala kang makikita diyan. Nasaan? Wala. Ako ipapakita ko sa inyo na may injury talaga sa leeg.
Oh. Ito may injury sa leeg. Ayan, no? Oh, yan ang injury sa leeg. Tinanong siya, ba't siya may ganyan? Anong sabi? Dinaan sa joke. Pinilit nila ako igurgur pero hindi sila nagwagi. Huh? Talaga? Anong trip mo sa buhay? Diba? Ayan, may injury yan. Ba't ka may injury sa leeg? Diba, VP Sara? Kung mapanood mo man tong video na to. Saan ang galing yung injury mo na yan? Ito, posible kang ma-code blue. Andyan ang pulso. Paano ngayon yan? Sinakal daw kasi. Sinakal until PBBM turned blue. Parang damit ni Sara. Sinakal until until he turned blue. So mga kutsero, at the very least, merong marka kahit pasa. Bakit wala? Baka si Sara yung sinakal ng kanyang asawa. I don't know. Hindi natin alam, Pero ako matagal na ako nahiwagaan dyan eh. Feeling ko may sakit si Sara. Feeling ko hindi naman siya maglalaslas ng leeg niya, no? Feeling ko may sakit si Sara at naoperahan siya. At ayaw niyang sabihin kung bakit siya naoperahan. But anyway, alam niyo mga kotsero, yung gantong strategy, luma na yan. Ginawa na rin yan sa tatay ni PBBM. Kung baka nakalimutan niyo na. Ginawa na rin yan sa tatay ni PBBM before. Ito, when Ferdinand Marcos hid his illness from Filipinos. So, ang dyan, mga kotsero, ang point kasi dito, kaya nila gustong ipakita na si PBBM ay may injury or merong pinagdadaanan na sakit or what have you, or kahit yung kahit yung rehab drama nila. Kaya ho nila gustong palabasin yan kasi they want the Filipinos to believe, gusto ho nilang isipin ng mga Pilipino na si Presidente ay may potential na ma-disable. If the President-elect shall have died or have become permanently disabled. Yun. The Vice President-elect shall become President. That's it. And kapag where you're talking about permanently disabled, it means yung kanyang disability will prevent him from executing his mandate as the President of the Philippines. Kaya nila, pansinin nyo, laging sinisingit yung drugs, ganyan. Bakit? Kasi, ang logic nila ganito eh. Kapag nagda-drugs, gagawa ng kalokohan tulad nung sinakal. Tulad yung violence against women. Tulad nun. Which, mga kotsero, results into a permanent disability of the cognitive functions. Hindi na siya nakakapag-isip ng tama. Yun yung gusto nila palabasin sa Tagalog. Hindi na niya kayang mag-isip ng tama. Therefore, he is now permanently disabled. So kahit mag-imbento sila ng kwento na nagdadrugs ang presidente, etc., wala silang pake. Basta ang gusto lang nila, yun. Basta meron kaming kwento, gusto namin marinig niyo yung kwento namin at paniwalaan niyo yung kwento namin kahit hindi siya totoo. Yun lang yun. Pero tignan niyo mga kotsero, tignan niyo yung mga accusation sa kanya, puro imbento. Mga accusation kay presidente, puro imbento. Drugs, etc. May akusasyon ba siya sa misuse ng public funds? Unlike Sara Duterte.
May mga notice of disallowances. Notice of suspension. Meron ba? May nakita ba kayo kay Presidente na balita na he's involved in any activity that involves graft and corruption? Wala, di ba? Wala kayo nababalitaan. Wala kayo. Alam niyo mga kotsero, 2 taon na si Presidente. 2 years na siyang nakaupo. Pero wala pa rin tayong nababalitaan na na-involve siya sa isang kontrobersya involving graft and corruption. First time. First time ako nakarinig ng Presidente na walang involvement sa graft and corruption. Si Digong meron, si Noynoy meron, si GMA meron, si ERAC meron. Lahat sila. Pati nga yung tatay ni PBBM meron eh. May mga kontrobersya sa graft and corruption eh. Si PBBM so far, wala. Wala. Ano lagi ina-accuse sa kanya? Drugs. Drugs. Imbento pa. Anak ka ng tipak mo. Saan ka nakakita ng drug addict na papayag na i-video siya habang nagda-drugs? Inutil lang wala. Wala kayong nakita na issue related to graft and corruption. Wala. First time in the history of the Philippines na so far 2 years pa lang naman, may 4 years pa. So far, in the second year of PBBM's administration, wala pang kontrobersya na sumasabog na si PBBM ay na-involve in any graft and corrupt activity. So far. First 2 years ng kanyang pagiging vice-presidente. May issue na siya agad. Sa corruption. may issue na siya agad sa corruption. Oh. Diba? Notice of disallowance, notice of suspension, sa confidential funds. Ang dami agad eh. Dami agad issue sa corruption. Si Sara Duterte. 12 billion. Kanina lang pinag-usapan natin, di ba? 12 billion yung total ng mga notices na ipinamigay ng COA. Wala pa doon yung confidential funds, ha? Nauna niyang kinubra doon sa 125 million. Wala pa yun doon. Ano yung mga ini-issue kay PBBM? Mga sinasabi niya sa SONA. Flood control. Pero yung bang flood control project na yon riddled with corruption? It's not. Ang sinasabi nila, walang master plan. Oh, bakit ang hinahanap nila yung master plan? Meron ba si Digong na master plan? Wala. Wala siyang master plan. Si Digong? Wala naman siyang flood control master plan eh. Tapos ngayon hinihingi nila kay PBBM yung flood control master plan. The double standard is very, very obvious. Ito nga, niyayabang ni Digong eh. Nung panahon niya. Meron tayong pinagawang 11,000 na flood control projects, etc., etc. Nawala ba yung baha? Hindi. Sample na lang natin, Davao City. 51 billion ang binudget for flood control. Ito lang January, tsaka April or March. Lubog sa baha ang Davao City, First District. Yung distrito pa ni Pulong. Pero bakit biglang nagkaroon ng ganitong klaseng issue? Ba't biglang nagkaroon ng ganitong klaseng issue? Gusto nilang takpan yung issue ni Sara Duterte sa COA. Gusto nilang i-divert ang issue, i-divert ang atensyon ng mga Pilipino dito sa drug-induced code blue. Ginagawang tanga tayo ng mga DDS. At yung mga naniniwala sa mga taong to, sa mga Duterte bubulagers, sila lang yung nagpapakatanga para kay Duterte. It's very obvious. Sabog na sabog yung issue kasi ni Sara eh. Sa corruption, sabog na sabog eh. Wala silang magawa. Putok na putok yung issue ni Sara sa corruption. Anong gagawin nila ngayon? O di gagawa sila ng bagong intriga.
Abangan nyo, baka bukas meron ng corruption issue si PBBM. Oo. Abangan nyo. Kasi may mga nakamonitor sa atin eh. May mga nakamonitor sa atin galing sa kampo ng mga Duterte. Sasabihin, ayaw nga tama si Coach Jarrett. Wala kang issue si Bongbong Marcos kay sa corruption. Sige, hanapan natin, imbentohan natin. Imbentohan natin, dali. Ganun. O, sige, bukas makalawa, meron yan. Kapag nagkaroon, you heard it here first. Napatis sa pagsabihan ko na kayo. Alam niyo na. That's how pathetic people work. And they're desperate. Kailangan nilang may maipasok na senador for 2025. Kailangan meron silang laban kahit konti sa 2028. So, it's to be expected. Oo, ganun. It's to be expected, mga kotsero. Huwag na tayong magulat kapag merong biglang ganun. So, wag na tayong magulat kung magkakaroon ng ganong issue bukas. Kasi they heard it here. They heard it here eh. So, at least you've been warned. Alam niyo na. You know what you can expect. Pero alam niyo mga kotsero, sana patuloy yung ganitong attitude ni PBBM na sinasagot niya yung mga issue. Hindi niya pinapatagal. Kasi I understand na mabait siya. 'Di ba? Naiintindihan ko na may mga bagay sa kanya na ipagsasawalang bahala na lang niya, 'di ba? Hindi niya iisipin na ganun or whatever. Pero kasi hindi lahat ng tao katulad niya mag-isip eh. Hindi lahat ng tao kasing open-minded ni PBBM eh. Hindi lahat ng tao katulad ng mga viewers natin dito na marunong mag-isip. O hindi lahat ng tao ganun eh. Minsan, mas marami yung mga tao na they'll just take the information and then run with it. Hindi na nila iisipin kung totoo ba yun o hindi. Tulad nung dyan sa yung sa may sakit siya. Nanggulpi daw siya ng asawa, etc., etc. Sinakal daw siya, what have you. Maraming hindi dun eh. Maraming yun na lang ang iisipin nila. So, hindi na sila mag-a-analyze. Oo. So maganda rin na paminsan-minsan, bumibira si PBBM paminsan-minsan. Kasi kailangan eh. It's how you manage intrigues, it's how you manage the expectations of some people. Wattpad story daw sabi ni Post. Oo. Pero maraming nagbabasa ng Wattpad. Kaya yun ibig ko sabihin, kahit Wattpad story lang siya, marami pa rin nagbabasa nun, 'di ba? It's entertaining for them. So to some people, entertaining sa kanila yung gumawa ng intriga kay presidente. So it's good. It's good na mga kotsero ba naman? Ikaw na yung bayaran ng 1M per month, gagawa ka lang ng intriga. 'Di ba? Binabayaran ka 1 milyon kada buwan. Gagawa ka lang ng intriga, guys. Hindi. Gagawa ka eh. 1 milyon eh. Kailangan sulitin mo, di ba? So, yun. Kaya maganda rin na paminsan-minsan sumasagot si PBBM sa mga issue para nasosopla agad. At natatapos agad yung kwento. Maganda rin yan. Sana pagpatuloy niya yung ganyan. So mga kotsero, hanggang dito na lang po tayo sa ating live stream po for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow na rin po yung aking pong bagong channel, Coach Jarrett Reacts. Okay, and I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?